Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang Pasabog News Channel. Bago tayo mag-umpisa, shout out po muna sa ating mga viewers dyan sa Visayas, Mindanao at ang ating mga OFWs dyan. Shout out po sa inyong lahat. Ito na nga, no? Ano ba ang mga nangyayari dito? Nako, si Trillanes ay talagang magwawagi. Siguro talaga ang kanyang mga ano, no? Yung mga pinasabog na mga sikreto na bank accounts ng mga Duterte, no, or si on mga Duterte talaga, no, dahil nga sa tingin nyo ba mananalo pa rin si Sara Duterte by 2028 sa pinasabog ni Trillanes dito sa Kongreso, no? At ito nga, pakinggan natin itong ABS-CBN, no, na kapanayam niya si Trillanes entry. Ito po. Senator Trillanes, that this is the beginning of the downfall of the Dutertes? I certainly hope so. Maaari yung kay Digong, gumugulong na yun, no? Pero yung kay Sara, andito pa tayo. We're in the middle of that fight. And remember, the Duterte family, bata pa ito mga ito eh. So, even if assuming they won't win in 2028, they would still be eligible sa 2034, then 2040 and down the road, di ba? So, kailangan eternal vigilance dito. Perpetual vigilance kasi the Duterte family, ang motivating force nila is vindictiveness and vengeance. Kaya kailangan natin magbantay. Why is that so important to you, Senator Trillanes, that no Duterte will Hindi ever lang kay again Trillanes. assume Sa atin lahat public yan. office? Bakit No? napaka-importante sa inyo na hindi sila Sabi ni sino ba tong nag-interview na to, no? Sabi niya, bakit daw napaka-importante kay Trillanes na bantayan itong mga Duterte? Hindi lang po sa'yo, hindi lang kay Trillanes, sa ating lahat sa buong Pilipinas. Kasi po, pag nakaupo na naman yan, nako, babalik at babalik na naman ang mga kalokohan sa buong Pilipinas at kawawa na naman tayo mga Pilipino dahil tayo po ay naluloko na sa mga ganitong uri ng mga kalakaran. Dapat po bantayan natin ang mabuti na hindi po sila mananalo sa eleksyon. No? Huwag natin silang iboto para mananatiling tahimik na namumuhay sa ating buhay-buhay. No? At ito na nga, dahil sa sabi nga ni Sentry, talagang kailangan wag daw mananalo itong mga Duterte na ito sa 2028. Sabi kasi kung hindi mananalo sa 2028 election, may 2034 pa na election ulit, no? Hindi sila makita sa isang posisyon na maselan sa gobyerno nito? Kasi po na-profile na namin sila, no? Every member of the family. This is a dysfunctional family. I don't know, siguro something snapped during nung pinapalaki sila. But it is what it is. Nakita ko how they misuse and abuse power when they have it. Hindi ito mga generous o magnanimous Nagsuswapang sa kapangyarihan. Kundi sila. Kaya makikita mo lumalabas sa bibig nila palagi, bullying, di ba? Threats, ganyan, puro violence, no? Yun ang maririnig mo. And yun yung molde ng Duterte. Kaya, wag na, let's not risk it. Yun yung pananaw ko at yung mga kasamahan ko. Kaya, mission sila as far as we are concerned. You've been very consistent, and yet he still won the presidency. How sure are you that this won't go the same way again? Kasi ito na naman po kayo, nagsasalita laban sa kanila. Pero may 2028 na parating and you've seen the numbers. Yes, and kaya nga this time, mas maaga palang minumulat na. And the impeachment trial is one effective platform. Ito lang masasabi ko dito sa mga DDS, ano. Sana kung ayaw nyo talaga na magiging magulong buhay natin muli. Maraming patayan, maraming drug lords, maraming mga pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakita nyo naman yung siniwalat ni Trillanes yung mga bank account nila. Sana naman din matuto na tayo at magsisi na tayo sa mga kanilang ginawa, no? O di kaya wag na natin silang iboboto kasi nga ito na po yung pagkakataon na para mabago natin ang buong Pilipinas. Mahirap po yung hindi tayo naniniwala kay Sentry. Tayo rin ang magsisisi balang araw pag ito po ay magiging o mananalo sa 2028 election. Sana po wag na natin iboto yan. Kasi ano po to, dagdag na naman ang hirap sa Pilipinas pag nanalo po ang mga Duterte. No? Kita nyo naman yung flood control, sila rin ang dahilan doon. Bakit lumobo ang nakawan sa flood control. No? Ito. Para imulat yung mas maraming kababayan natin. Noong kasi back in 2016, I only had a few months
when I was able to get these accounts April na ito eh. And nung time na yun talagang the Filipino electorate was so mesmerized by the Duterte myth at the time. Untested pa siya eh. Nadadala sila dun sa mga antics ni Duterte. Hindi na ako makapenetrate. So nung nanalo siya, si Duterte, out of respect dun sa boto ng mga Pilipino, I stepped back. Hinayaan ko siya. Sige nga, we were hoping against hope na the majesty ika nga of the office would overwhelm him and force him to do what is right for the people. Kasi hindi, day one pa lang. Patayan na si, teka muna, nakita Grabe, namin, paano na to, diba? Anong gagawin? So, I joined Senator Laila dun sa investigations niya. Nakita namin, Ako talaga completely na sasabihin ko sa inyo, binoto ko si Digong. In the first term niya, talagang bilib ako sa kanya, no, sa mga ginawa niya. Akala ko nga okay naman na ipapakulong niya ang mga addict, no, ipaparehab niya, pero yun pala ay pang kalagitnaan, pang katapusan ay talagang patay talaga ang mga tao. So ang dami namatay, pati batang mga inosente na damay pa. So sabi ko ay hindi na maganda, no, hindi na maganda, hindi ko na siya boboto, talagang madadala na ako. Yun talaga palang ginagawa nila, front lang yun na pumapatay sa ng tao. Akala natin malaking tulong sa ating para maging manahimik tayong lahat, pero yun pala maraming iiyak, maraming luluha, maraming inosenteng namatay. Yun pala ang kabaliktaran, habang sinasabi nila may AJK sila, yun pala ay nagnanakaw rin sila sa kaban ng bayan. Front lang nila lahat-lahat. At sila rin mismo, no, sila rin mismo ang kumbaga nagpapasok sa mga drug lord na yan, sila Michael Yang, no, may iba pang mga Chinese, no. Parang nagulo talaga ang mundo ng mga Pilipino, at masasabi natin na parang wala talaga sa katinuan ng panunungkulan ni Digong, no. Front niya lang lahat, na akala natin okay tayo sa kanyang panunungkulan, pero yun pala ang daming namamatay araw-araw, no. Grabe, naloko tayong lahat. talagang, all the power of the government were used against us, Then, talagang we were using our voice as a senator, pero talagang nung time na yun, trineten yung media, then magsalita ka lang nun, mag-post ka lang nun ng negative sa Facebook, isa-swarm ka na ng mga trolls nila, di ba? So, ini-intimidate ka, itotokhang ka raw, ganyan. So, ganun, that's what we were up against. Yung pinakulungan nila, si Trillanes. May dumating, Laila- sinabi yung Laila option, de o sige, Lima, explore ganun natin din. yan. Then here we are. Do you think, here we are, do you think where we are right now could have been possible if the unit team were still intact? No, to be honest, no. Kasi we were able to gain so much headway nung naghiwalay na sila. And yun ang Alam na natin lahat-lahat. ni Digong, kasi he was so parang so full of himself, so confident about he would be able to bring down the Marcos from power in a snap, on his mere say so. Yun ang problema niya. Nung nagpapahapyaw siya, then eventually he was outwardly calling for the military to withdraw their support from the president. Oo. Nakita niya hindi ganun kadali. So ngayon, nag-panic na siya. He ran out of options. Pero by then, nawala na yung amor sa kanya, no? So yun na ngayon. Sabi mo, Senator, honestly, in so many words, you couldn't have seen, this gained so much traction and headway if the unit team were still intact. So, sinuportahan na po kayo ng Marcos administration? Well, yeah, it goes without saying. Kasi hindi mangyayari yung mga ito, yung pagdala niya sa dahig. Would anybody think na mangyayari yun kung hindi yun ang ginusto ng administrasyon? Di ko ba? So, all of these things happened because they parted ways. Who reached out first? Did you reach out to the Marcos administration first, or did they tap you first? Siguro, someday in the future, I'd be able to tell that story, no? But I think baka kasi magiging distraction pa yan eh. And baka gamitin pa ng kalaban for whatever purpose nila. Pero it's a very interesting story, no? Kumbaga parang nag-align yung mga estrella, ika nga, para mangyari itong ganito. Biruin mo, from a very powerful president. Para sa akin, kung wala rin si Sentry, no, kung hindi niya pinaglaban ni Sentry ito, at hindi niya po nireklamo at hindi niya tinulungan ang taong bayan, sigurado ako na mamayagpag pa rin ang mga Duterte o si Digong na nandito pa rin sa Pilipinas. Buti na lang may isang Trillanes talaga na nakipaglaban para po sa taong bayan. Kasi kung wala po, ay nako, hanggang ngayon po si Digong ay namamayagpag, baka nandyan pa rin, pumapatay pa rin sila. No, buti na lang ito ay
big fish po ang matatawag natin dito kay Digong, big fish po talaga eh, kasi makin mo siya yung may ano talaga, may ginawang pinaka karumal-dumal na pagpatay sa mga Pilipino, may mga inosente pa. Kaya po masasabi ko talaga ito yung klase ng presidente na grabe talaga ang ginawa sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Siya talaga may pinakamatinik na ewan ko kamalasan ba? Kamalasan siguro dahil ang mga Pilipino pinagpapatay, no? Kamalasan po ang nangyari sa atin. Yung nakawan, grabe sa kanya din ang gagaling. So sana naman din, no? Sana naman din itigil na itong mga to, wag na yung boboto para manahimik na tayong lahat, no? Wala nang DDS, wala nang mga kung ano na panghati-hati, no? All for one na tayong lahat, no? Sa isang gobyerno na tayo. Sige, tapusin natin. President like Duterte in 2016 to where he is now. So there is definitely something divine about how things turned out. And how things are turning out is that After every meal, washing dishes is necessary, so it's smart to hang tapusin a na drain natin, basket by the sink. no? Para sa akin talaga, itong nangyari, isa na pong leksyon, isa na pong memories na lang, isang kumbaga ilagay na natin sa bangungot ang Pilipinas nung nangyari yan na naging presidente ito si Digong. Yun pala ang balak nila sa Pilipinas na magiging baha ng dugo nung time niya. Kasi walang due process, no? At isa pa, pinagmumura niya yung Panginoong Diyos. Parang nandun na yung lahat ng kademonyohan sa kanyang utak na gawin ito. No? So tayong lahat ay tameme, wala nang nagawa, tahimik, nagtatago dahil natatakot tayo sa kanyang gagawin sa bawat isa. No? Sana po wag na tayong susuporta sa kanila, baka muling mauulit po ito. Sa lahat po, no, wag na tayo magpapaloko sa mga ganitong uri ng mga tao na sila lang pala ang yayaman at sila front lang nila lahat, no? Kumbaga front lang nila lahat, naluloko na lang tayo. So, God bless po sa mga Pilipino na hindi na po muling boboto sa kanila sa 2028 election. Sana po mapanatiling maging tahimik katulad din ngayon, no? May mga curfew, tahimik at nakakagalaw tayo ng maayos. So maraming salamat. Keep safe. God bless po. Shoutout sa ating mga viewers dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFWs natin dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Keep safe. God bless.